Magandang araw po. Muli tayong magbabalik sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, mga batas sa kaharian ng Diyos. At sa pagkakataong ito ay babasahin natin ang Mateo 10:11 hanggang 13 at titingnan natin kung ano ang iniuutos ng Panginoon mula sa talatang ito para sa kanyang mga alagad. Mateo 10:11 hanggang 13. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng mga taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala, ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. Ang salitang ito ng Panginoon ay kaugnay pa rin para sa mga alagad na humahayo. At dito ay makikita natin na ipinag-uutos niya na sa kanilang paghayo ay humanap sila ng karapat-dapat na tao. So yan po ang ipalagay nating ika-28 na utos ng Panginoong Jesucristo. Humanap ng karapat-dapat na tao. Humanap ng karapat-dapat na tao. Masarap isipin na sana lahat ng tao ay bukas sa magandang balita at malugod na tumanggap sa mga manggagawa ng Diyos. Subalit, tanggapin natin ang katotohanan na sa ating panahon, bibihira ang lugar na may ganitong mga tao. Maging sa panahon ng Panginoon Hesus ay naunawaan niya ang kalalagayang ito, kaya nga inutusan niya ang kanyang mga alagad at tinuruan sila ng estratehiya kung paano sila makapanatili sa isang lugar upang maabot ang mga mamayan doon. Ulitin ko lang ang talatang 11, ganito ang sinabi niya. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na yon. Sa maiksing salita ay gagawin na lang natin itong humanap ng karapat-dapat na tao. Humanap ng karapat-dapat na tao. Ulitin ko lang po na ito ay para sa mga humahayo. Kalimitan ay tinatawag natin sa ating kapanahunan ng mga church planter o kaya ay pioneering work. So ito ang sinabi ng Panginoon na humanap ng karapat-dapat na tao. Bago tayo magpatuloy sa ating mga punto na pag-uusapan tungkol dito, nais ko munang bumalik kayo sa inyong pag-uusap-usap tungkol sa tanong na may kaugnayan sa utos na ito ng Panginoong Jesucristo. Ito ang tanong, bukas ba ang iyong puso at tahanan para sa mga manggagawa ng Diyos? Ulitin ko po, bukas ba ang iyong puso at tahanan para sa mga manggagawa ng Diyos? Magbabalik po tayo mamaya. Magbabalik po tayo. Ang ating unang punto na pag-uusapan ay ang mga tanda ng mga taong karapat-dapat. Mga tanda ng mga taong karapat-dapat. Kailangan nating makita kung sino yung mga tao na sinasabi ng Panginoon na karapat-dapat natin saglit na panahanan habang tayo ay nasa panahon ng paghayo. Sino itong mga taong ito? Ang number 1 natin ay yung nagpapakita ng kanilang kakaibang interes sa salita ng Diyos. Nagpapakita ng kanilang kakaibang interes sa salita ng Diyos. Kailangan pong makitaan natin ang mga taong ito na talagang naghahanap sa Diyos sapagkat ito ang panahon na malamang ay itinakda para sila'y mailapit natin sa Diyos at makikita natin ang kanilang eagerness sa paghanap sa katotohanan. Nawa po ay makapagbigay kayo ng mga halimbawa mula sa Biblia ng ganitong mga tao na nagpakita ng kakaibang interes sa salita ng Diyos. Mamaya magbibigay po tayo ng mga ilang tao na nakitaan ng ganitong pag-uugali. Pangalawa ay pinapatuloy ang mga manggagawa ng Diyos sa kanilang tahanan. Pinapatuloy ang mga manggagawa ng Diyos sa kanilang tahanan. Siyempre po itong mga taong ito ay nagbubukas ng kanilang tahanan para sa inyo. Malamang ay hihilingin nila na magkaroon ka ng panahon sa kanila para sa Bible study. Nais ko pong ikwento sa inyo na nung ako ay nagpasimulang mag-pioneer ng iglesia, ako po ay nagpunta sa dulong norte ng ating bansa. Sa Apari po ako nagpasimulang mag-pioneer.
At alam po ninyo, sa lugar na yan ay medyo talamak po sa mga gawaing hindi tama. Pansinin ninyo sa mapa, ang Apari ay nasa dulo po ito, nasa tabing dagat, at kalimitan ay ganyan ang mga lugar na kung saan ay gustong-gusto ng mga tao sapagkat meron silang mapagkakakitaan mula sa dagat at meron din silang mapagkakakitaan sa mga lupain. Napansin po ba ninyo ang katotohanan yan? Ang mga ganyang lugar ay kalimitang umuunlad. Subalit ang lugar po na yon ay matagal na pinamumugaran ng mga lumang relihiyon, yung mga naunang relihiyon dito sa Pilipinas. At alam po ninyo, ang kahilingan ko noon sa Panginoon, kung nais niya na doon ako magpasimula ng gawain, ay bibigyan niya ako ng tao na magiging contact person ko. Sapagkat plano ko pang bumalik dito noon pagkatapos na makakita ko ng taong karapat-dapat. Ang lugar na yan ay medyo mahirap pasukin ng mabuting balita sapagkat ang daming ang mga relihiyon diyan. Mapalad ka kapag ikaw ay makakita ng isang bahay na magbubukas lamang ng pintuan sa iyo. Hindi po yung magpapatuloy. Yung kakausapin ka lamang tungkol sa mabuting balita na iyong sasabihin, ang hirap po sa lugar na yan. At sinubukan kong mag-ikot. Humiling ako ng palatandaan sa Panginoon ng panahon na yan. Sabi ko sa Panginoon, iikot ako sa ganito at pagkatapos ay babalik ako sa lugar na ito. Kapag binigyan mo ako ng tao na aking magiging contact person sa lugar na ito, ako ay babalik dito at sa gayon ay gawin ang nais mo sa lugar na ito. At alam po ninyo, medyo dismayado na po ako dahil malapit na ako doon sa palatandaan na ibinigay ko sa Panginoon. Wala pa rin nagwe-welcome sa mabuting balita na aking ibinabahagi. Mayroon po akong isang lugar na iniwanan ko ng trucks. Isa pong pagawaan ng relo. At sa pagkakataong yon ay wala doon yung may-ari. Pagkatapos ako ay nagpatuloy sa paglalakad, mamaya-maya ay meron pong humahabol sa akin. Ito pala yung may-ari ng pagawaan ng relo na yon. Siya yung gumagawa ng mga sirang relo. Kami po ay nag-usap at nagbigay siya ng mga palatandaan na interesado siya na magiging contact person ko sa lugar na yan. Ako ay natuwa sa Panginoon sapagkat siya ang nagbigay ng tao upang magkaroon ako ng interes na bumalik sa lugar na yon. Diyan po nagpasimula ang aking first church planting o pioneering work at nagpapasalamat ako sapagkat pagkatapos ng 30 taon ay nandoon pa rin ang iglesyang yon na iniwanan ko pagkatapos ng halos 2 taon. Sinasabi ko ang mga patutong ito upang makita po ninyo na ang mga bagay na ito ay naging karanasan ko rin. Ang pangatlo na tanda ng taong karapat-dapat ay ang mga tao na dadalhin ng Diyos sa iyong landas. Tao na dadalhin ng Diyos sa iyong landas. Yan po yung naikwento ko sa inyo. Pansinin po ninyo ang pioneering work ni Apostol Pablo. Kapag kasi nagpupunta sa isang lugar, mayroon pong mga pinupuntahan siya doon, inuuna niya yung mga sinagoga ng mga Hudyo at kapag kasi nire-reject ay binibigyan siya ng Panginoon ng ibang mga tao. Yan ang dahilan kaya nagkaroon ng mga iglesia sa mga tinatawag na iba't ibang lugar o kaya ay doon sa Asia Minor. Pero kung papansinin ninyo ay makikita nyo na ang mga taong ito ay para bagang ang Diyos ang nagbibigay sa kanya, nagpapadala sa kanyang landas upang magkaroon sila ng pakikipag-ugnayan kay Apostol Pablo na kalaunan ay pinagsisimulan ng gawain. Titingnan natin mamaya kung sino itong nandoon sa Gawa 16:29 hanggang 34. Ang ating pang-apat ay mga tao na minsan ay ipinakita o sinabi ng Diyos sa iyo. Mga tao na minsan ay ipinakita o sinabi ng Diyos sa iyo. Nangyari ito sa buhay ng Panginoong Kristo. Kung titingnan natin, walang sinasabi ang Biblia, pero para bagang itong lugar na ito nung mga nauna ay iniiwasan ng Panginoon, subalit kalaunan ay bigla na lang siyang napapadpad sa lugar na yan. Hindi napadpad, kundi sinasadya niya talaga na puntahan niya mga yan. At ako'y naniniwala na ito ay bunga ng pagpapahayag ng banal na Espiritu sa kanya upang puntahan ang lugar na yan. Ang halimbawa natin dyan ay ang babaeng Samaritana
na noon lamang dumako ang Panginoon sa lugar ng Samaria at nakipagtagpo siya dito sa babaeng ito. Pag-uusapan din natin mamaya ang bagay na yan. Naganap din ang mga ganito sa buhay ni Apostol Pedro. Alam natin sa chapter 10 ng Aklat ng Gawa, nang ang Diyos ang gumawa ng mahimalang paraan upang makatagpo niya ang isang centurion na naging daan upang sila at ang kanyang mga kasama ay tanggapin sa kanilang tahanan at pagkatapos ay nakinig ng mabuting balita at sila ang mga tinatawag na first converts na mga Gentile sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Ang encounter na yan ay kagagawan po talaga ng Diyos, hindi lamang bunga ng pagsunod, kundi kinausap ng isang anghel si Apostol Pedro upang sa gayon ay katagpuin niya ang centurion na ito kasama na rin ang kanyang pamilya na kanyang tinipon sa panahon na yon na darating ang grupo ni Apostol Pedro sa kanyang tahanan. Ang centurion ay matagal nang may kauhawan sa pagkilos ng Diyos, malingalang ang kanyang ginagawa sapagkat siya ay pagano. Subalit sa kanyang puso ay may butil ng totoong paghahanap sa Diyos. Gumagawa siya ng kabutihan at ang maliit na butil na yan ng paghahanap sa Diyos ay kinatagpo ng Diyos. By the way mga kapatid, pansinin niyo ito sapagkat yan ay mahalaga. Yung sinasabi kong maliit na butil ng paghahanap sa Diyos. Ang tao o ang sangkatauhan ay pare-parehong nandiyan sa mundong ito. Ano ang mga kaganapan sa mga tao na kinakatagpo ng Diyos? Sila sa kapaguran, sa hindi tamang buhay sa mundong ito ay naghahanap sa Diyos. Maliman ang kanilang kaparaanan, maliman ang kanilang kaisipan, pero sila ay pagod na sa mundong ito at naghanap sa Diyos. Wala silang kapangyarihan para mahanap ang Diyos, subalit ang Diyos ay kinakatagpo sila at tinutugunan niya yung paghahanap nila sa Diyos. Makikita nyo yan sa bawat buhay ng mga tao na kinatagpo at kalaunan ay kinasangkapan ng Diyos sa kanyang ubasan, kahit pa po sa lumang tipan. Ano po ang punto ko diyan? That God is a fair God. Pantay niyang nilalang ang tao, pero sa tao na naghahanap sa Diyos ay kinakatagpo niya ito at kalaunan ay kinakasangkapan niya sa kanyang layunin. Kung mayroon po kayong katanungan sa bagay na yan, ay maaari ko po yung dagdagan sa ating mga discussions. Ang ating panglima ay mga tao na kalimitang pagod na sa buhay na makasalanan. Mga tao na kalimitang pagod na sa buhay na makasalanan. Nabanggit ko na rin po yan doon sa ating number 4. Sino ang halimbawa natin dito? Ang halimbawa natin dito ay si Zaccheo, na kung saan sa kabila ng kanyang kayamanan, sa kabila ng kanyang ari-arian, sa kabila ng kanyang posisyon, isang bagay ang namimiss niya at ito ang Diyos. Siya ay nagkaroon ng kauhawan sa kabila ng kanyang karangyan sa buhay at sa pagkakataong yan ay dumaan ang Panginoon sa Jericho at kinatagpo niya si Zaccheo higit kaysa doon sa mga tao na interesado lamang sa Panginoon dahil sa kanilang mga personal na pakinabang at hindi sa paghahanap sa Diyos. Diyan ay makikita natin na kapag kapagod na ang tao at naghanap siya sa Diyos, ay katatagpuin ng Diyos ang kanilang paghahanap. At tandaan ninyo, sinabi ng Panginoon sa Mateo 11:28-29, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang luba at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tignan po ninyo na ang mga inaalok ng Panginoon ay mga pagod na sa kanilang mga makasalanang buhay. Naghahanap na sila sa Panginoon, sila ang inaalok ng Panginoon sapagkat sila ang may pagkakataon na maghanap ng Diyos sa katotohanan. Ang ganyang bagay ay kailangan ding mangyari kahit sa mga mayaman na katulad ni Zaccheo na nakikita nila na ang karangyaan ng buhay sa mundong ito ay hindi sapat para punan ang kakulangan na hinahanap ng puso, yung kahungkagan ng puso. Ang Diyos ay kumakatagpo sa ganong mga tao
At kung ikaw ay mayroong ganyan, sinisigurado ko na yan ay katatagpuin ng Diyos kung makikita niya na totoo ang iyong paghahanap sa Kanya. At ang ating pang-anim at panghuli ay mga taong may pangangailangan. Mga taong may pangangailangan. Halos katulad din po yan ng ating number 5, pero mapapansin natin na ang Panginoon ay pumunta sa mga may pangangailangan, mga dukha, sapagkat meron silang pagkakataon na hanapin. Malala ko yung sinabi ng Biblia tungkol kay Juan Bautista. Saan ba ninyo matatagpuan ang mga katulad ni Juan Bautista? Sa templo, sa magagarang bahay, hindi. Siya ay nasa ilang doon sa mga tao na may pangangailangan sa buhay. Wala silang magagarang tahanan o kaya ay mga bagay na katulad ng meron ng mga mayaman. Sila yung mga pinupuntahan ng mga lingkod ng Diyos dahil malamang ay sila ang makikinig ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ano ang kahalagahan ng ganitong mga tao? Yan po ang ating pangalawang punto. Ano ang kahalagahan ng ganitong mga tao? Yan po ang ating pangalawang punto. Bakit nga ba ito ang ipinapahanap ng Panginoon? Number 1, sila ang susi ng mas malaking oportunidad para iparating sa maraming tao ang Ebanghelyo. Sila ang susi ng mas malaking oportunidad para iparating sa maraming tao ang Ebanghelyo. So, balikan po ninyo yung mga qualities na yon at makikita nyo na yung mga taong gano'n, yung may kauhawan, pagod na sa kanilang makasalanang buhay, sila yung maghanap sa Panginoon, makikita nyo kalaunan na sila ay nagiging susi para sa oportunidad ng mas malaking gawain ng Panginoon. Tandaan ninyo, yung babae na nasa John chapter 4, na mag-iigib ng katanghaliang tapat dahil nahihiya sa kanyang buhay na makasalanan. Sino ang maghahangad na magbahagi sa kanya ng mabuting balita? Subalit ang Panginoon, malamang ay kinausap ng banal na Espiritu, kaya siya dumako sa lugar na yan. At dahil sa kanyang pananampalataya o paniniwala na si Jesus nga ang Mesyas, ipinamalita niya ito sa kanyang mga kabarangay at nadala niya sila sa Panginoong Jesucristo, na kalaunan sila ay sumampalataya sa kanya. Diyan ay makikita natin ang isang katotohanan na hindi ito nakukuha sa antas ng buhay. Kung sino yung nakakita sa kanyang sarili ng isang hindi karapat-dapat sa Diyos at nakita niya ang habag ng Diyos sa kanila at nakita niya ang habag ng Diyos sa kanya, siya yung may puso na kalaunan ay ibabahagi rin ang kanyang tinanggap. Magandang evaluation dyan sa ating sarili sapagkat maraming tumanggap sa Panginoon, walang nangyayari sa kanilang buhay dahil hindi sila excited sa ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang nakikita ko diyan ay naging taken for granted ang Panginoon sa kanila sapagkat hindi nila nakita yung ginawa ng Panginoon na matindi para sa kanila, na sila'y patawarin ng Diyos at ibilang na anak at maging kasama sa kanyang pinaghaharian, at lalo tigit ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Naway makita ninyo ito sa inyong mga sarili, na ang ating ginagawa rito ay hindi pagiging relihiyoso, kundi totoo na paghahanap sa Diyos at katatagpuin tayo ng Diyos, at pagkatapos ay gagawin niya ang lahat ng magagandang bagay sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanyang presensya ay magagalak tayo at alam natin ang kanyang mga salita at pangako, lalo na yung para sa walang hanggan. Pangalawa, nakahalagahan ng ganitong mga tao, handa silang gumugol ng kanilang buhay, pera at makatulong sa gawain ng pag-abot sa iba. Ulitin ko, handa silang gumugol ng buhay, ng pera para makatulong sa gawain ng pag-abot sa iba. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na itong mga taong ito na merong ganong kwalidad ay talagang handa sila na ibigay ang lahat sa Diyos dahil nakita nila ang pagtanggap ng Diyos sa kanila. Hindi lamang silang tumanggap sa Diyos, kundi nare-realize nila ang kanilang kalalagayan na sa kabila ng kanilang ginawang matinding kasalanan sa Diyos, ay tinanggap sila ng Diyos. Ngayon naman ay handa sila na magpasalamat sa Diyos, ipagkaloob sa Diyos ang anumang nais ng Diyos, nais nilang bigyan ng kaluguran ng Diyos,
at makikita natin ang kaibahan nila. Maraming Kristiyano diyan na hindi mo makitaan ng ganyang kwalidad pagkatapos natanggapin ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Bakit nga ba tagapagligtas lang at hindi ang pagiging hari at Panginoon sa kanilang buhay? Okay na sana kung nakita mo na ang iyong kaligtasan ay walang makakagawang iba kundi ang Panginoon lamang at handa ka namang ibigay ang iyong buhay na nangangahulugan niya na handa mong isakripisyo ang lahat. Kasama na dyan ang anumang bagay na pangangailangan sa pag-abot naman sa mga iba na nangangailangan ng Diyos. Pangatlo ay kalimitan sila ang may katungkulan at handang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iba. Ulitin ko, kalimitan sila ang may katungkulan at handang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iba. Unang-una dyan na makita natin ay si Apostol Pablo. Mataas ang katungkulan niya sa lipunan at tingnan niyo naman ang naging accomplishment ng Diyos sa pamamagitan niya. Nabanggit natin kanina yung centurion. Alam natin na siya ay may katungkulan. Subalit kahit hindi pa kilala sa lipunan, ang Diyos man ay gumagawa. Malala niyo yung demoniac sa chapter 5 ng Marcos na nung palayain ng Panginoon mula sa mga demonyo ay sinabihan ng Panginoon na umuwi ka sa iyong sambahayan at ipatutuo mo ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Sa kanyang excitement ay nagpunta siya sa Decapolis, 10 syudad na ipinagsisigawan ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Meron ba tayong ganito? Excited ba tayo sa naganap sa buhay natin nang dumating ang Diyos sa ating buhay o wala lang? Kung wala tayong ganyan, ay pagiging relihiyoso lang ang meron tayo. Hindi tayo magiging mapagpasalamat ng totohanan sa Diyos, hindi tayong handang ibigay ang ating kayang ibigay, wala tayong excitement na maging kasangkapan sa Kanya at kung ano-ano pa sapagkat ganyan ang pagiging relihiyoso ng tao. Ang pang-apat ay gamitin sila upang maiwasan ang paggugol ng malaking oras o pera. Ulitin ko, gamitin sila upang maiwasan ang paggugol ng malaking oras o pera. Alam niyo kung pag-iisipan natin ang Panginoon at ang mga alagad, wala po silang hanap buhay na sa panahon na yan. Iba kay Apostol Pablo. Pero kung titingnan ninyo, sa kapanahunan ng Panginoong Jesucristo, hindi naman talaga sila yung para bagang namamalimos para ipantustos sa gawain na kanilang ginagawa sa ubasan. Kapag sila ay nangangailangan, ordinaryo na sa Diyos na bilang may-ari at siya ang nagsugo sa mga mananampalataya ay talagang katatagpuin niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na yan na ang Diyos ay hindi magkukulang. Pero kung titingnan naman natin sa kabilang banda ay makikita natin na gumagamit siya ng mga tao para katagpuin ang pangangailangan ng mga manggagawa ng Diyos. Kahit ako po ay nagpapastor sa isang lugar o dito sa aming lugar, kalimitan po ako ay nagpupunta sa iba't ibang bayan. Diyan ko nakita na ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagtugon sa aking mga pangangailangan. Halos naikot ko na rin po ang buong Pilipinas sa aking mga ginagawa at nakita ko na ang provision ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong pinoprovide niya ay nandiyan para tugunan at katagpuin ang aking mga pangangailangan. At nawa nga ay maging kabahagi tayo sa mga ganong tao. Tayo yung karapat-dapat na tao na tumatanggap at nagpapatuloy at tumutulong sa mga manggagawa ng Diyos. Punta tayo sa ating ikatlong punto. Mga halimbawa ng mga taong karapat-dapat sa bagong tipan. Ulitin ko, mga halimbawa ng mga taong karapat-dapat sa bagong tipan. Ang una natin diyan ay si Sakeo. Alam natin na malamang si Sakeo ay isa sa mga bunga ng pananalangin ng Panginoon. Inihayag marahil sa kanya ng banal na Espiritu ang tungkol sa taong ito na naghahanap sa Diyos at siya ay nadako sa lugar ng Jericho sa pagkakataong yan. Napakaraming sumalubong sa Panginoon. Subalit, meron pong isang tao na kakaiba ang interes sa Panginoong Jesucristo. Hindi niya ginawang celebrity ang Panginoon sa kanya. Itinuturing niya na siya ay tunay na tagapagligtas. Nabanggit ko po yan sapagkat
maraming tao ay gumagawa na parang celebrity lang ang Panginoon. Hangang-hanga sila sa Panginoon. Pero yung pagiging tagapagligtas ay hindi talaga nila naranasan. At kung titingnan natin diyan ang buhay ni Zaqueo, ay talagang nandoon ang totoong pagsisisi na ipinakita niya nung tanggapin niya ang Panginoon kasama marahil ang kanyang mga ibang alagad upang patuloyin sila sa bahay ni Zaqueo. Sinasabi ko ang bagay na ito, na si Zaqueo, pagkatapos kumain ng Panginoon, ay naglabas ng isang sakong pera. At sinabi niya sa Panginoon, "Look, Lord, here I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody else, I will return it 4 times." Ibig sabihin na meron pang natira sa kanya pero kalahati ng kanyang kayamanan ay handa niyang ibigay sa gawain para magamit ng Panginoon sa kanilang mga paghayo. Iyan ang halimbawa ng karapat-dapat na tao. Siya ay una sa lahat nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon at tanda ng kanyang pagsusuko ay isinusuko niya rin ang kanyang Diyos-Diyosan. Alam natin na ang pera, ang Diyos-Diyosan ni Zaqueo at sa panahong yan ay handa niya ng isuko ito at naway makita natin ang katotohanan ito. Kalimitan na hindi lang pera ang ating mga Diyos-Diyosan. Marami tayong Diyos-Diyosan, anumang bagay na inuuna natin sa Panginoon at pagkatapos ay hindi natin maisuko, ito ang mga Diyos-Diyosan natin. Ang babaeng Samaritana sa Juan 4:1 hanggang 42, buong kwento ng kabanatang yan ay tungkol sa kanya. Nabuhay siya sa makasalanang buhay nang makatagpo niya ang Panginoon sa may balon na unawaan niya na si Jesus ang Mesyas na kanilang hinihintay. Sumampalataya siya sa Panginoon kahit inungkat pa ng Panginoon ang kanyang kasalanan at pagkatapos ng pag-uusap na yon ay agad niyang ipinabalita sa kanyang mga kababayan na dumating na ang kanilang hinihintay na Mesyas na kalaunan ay napatunayan nila. Ang taong ito ay walang magandang kalalagayan sa lipunan, pero naging kasangkapan pa rin siya ng Diyos para mag-akay ng maraming kaluluwa na pasimula na magkaroon ng mga mananampalataya sa lugar na yan ng Samaria. Ang ating pangatlo ay si Cornelio. Siya yung tinatawag kong centurion kanina sa Gawa Kabanata 10. Siya ay napakarelihiyoso at sa kanyang pagiging relihiyoso ay gumagawa siya ng kabutihan na nakikita kong tapat sa kanyang puso. Hindi siya naghahanap ng parangal sa tao, gayon pa man ay sumasamba siya ng Diyos-Diyosan. Kalaunan ay nagpakita sa kanya ang isang anghel na kung saan ay sinamba niya ito. Nagpatira pa siya sa anghel na yon. Yan ang dahilan kaya ako sinabi na siya ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kinausap siya ng anghel, kinausap din ng anghel si Pedro, at pagkatapos ay pinagtagpo ang dalawang ito. Naniniwala ko na ang taong ito na dating tumutulong sa mga ibang tao ay naging supporter ng mga manggagawa ng Diyos. Bukas ang kanyang pintuan sa gawain, kung kaya't ako'y naniniwala na malaki ang ginampanan nito sa ubasan ng Panginoon. Nais kong sabihin ito sa inyo. Kayong may katungkulan sa gobyerno, gamitin ninyo ang inyong impluwensya habang kayo'y nandiyan. Alam nyo, meron na po akong mga nakasama na may mga katungkulan sa gobyerno. Meron silang mataas na posisyon. Subalit, una sa lahat, hindi sila nagpakita ng karapat-dapat na buhay at hindi sila naging kasangkapan ng Diyos. Sila'y naging relihiyoso na uma-attend ng church pero never na naging bukas ang kanilang buhay at puso sa gawain ng Diyos. Pero nawa, magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng mensaheng ito na nais kong sabihin sa inyo, kaya kayo nandiyan na hindi para sa inyo. Inilagay kayo ng Diyos sa pagkakataong yan para maging kasangkapan niya sa mga taong nandiyan. Kaya kailangan kumilos kayo. Binigyan kayo ng posisyon ng Panginoon. Meron kayong impluensya sa inyong kinaroroonan na magiging kasangkapan para maabot ang mga ibang tao. Nakikita ko ang katotohanan ito na maraming Kristiyano ay maramot. Ang punto ko diyan ay maramot sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, anumang meron kayo kung nais ninyong ibigay sa Panginoon, magiging kasangkapan yan para sa kanyang ikaluluwalhati at ako'y naniniwala
na ang Diyos naman ay hindi baluktot upang hindi kayo gantimpalaan sang-ayon sa inyong kabutihan. Marami na rin akong mga nakitang Kristiyano na bukas ang kanilang palad at nakita ko kung sino yung nagbibigay sa gawain ng Diyos ay talagang pinagpapala ng Diyos. Ang isa pang tao na nakikita ko na taong karapat-dapat ay ang katulad ni Lydia. Nadaanan sila ni Apostol Pablo at nung mangaral si Apostol Pablo at Silas sa ika-6 na kabanata ng Gawa, ito ay nagbukas ng kanyang tainga at binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang tahanan para sa mga manggagawa ng Diyos. Hindi talaga siya papayag na hindi niya mapagpala ang grupo ni Apostol Pablo. Nakikiusap siya na kung pinapaniwalaan ni na Apostol Pablo na siya ay talagang mananampalataya ay kailangan nilang pumunta sa kanilang tahanan. Nagpakita siya ng kakaibang puso na tanggapin ang mga manggagawa ng Diyos. Pansinin ninyo ang katotohanan ito. Kung kayo lang ay magbukas ng inyong tahanan, gumawa kayo ng pag-aaral ng mga ganito, gamitin niyo itong mga materyales na ibinibigay ko sa inyo, ganun din ang mga video, magbukas kayo doon, maganyaya kayo ng inyong mga kapitbahay, maituturing ko yung karapat-dapat na tao. Malay ninyo na kalaunan, iyang ginagawa sa inyong tahanan ay magiging isang lugar para sa pananambahan sa Diyos. Tandaan lang natin ang isang katotohanan na sa Diyos, lahat ay nagpapasimula sa maliit na bagay at pag yan ay nakita ng Diyos na totoo ay pinagpapala po niya ito. Kaya bakit hindi mo subukan na maging kasangkapan ng Diyos ang iyong tahanan? Magbukas ka ng gawain sa iyong tahanan at marahil ay pwedeng ikaw ang kasangkapanin ng Diyos sa bagay na yan upang ang mga tao ay makapakinig ng mga ganitong pag-aaral. Regardless of any religion, ang ating ginagawa. Ang mahalaga ay may turo sa kanila ang pamantayan ng Diyos. Bahala ang Diyos na gumawa. Alam natin na ang Diyos ay hindi malilimitahan sa kanyang magagawa sa buhay ng mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya. Pero kung tayo mananampalataya na ay dapat magbukas na tayo ng pintuan, pero huwag lamang ang pintuan, kundi ang ating mga puso na ibukas natin sa gawain ng Diyos. Ang ating panglima ay ang bantay bilanggo na nandoon sa Gawa ika-6 na kabanata. Ang taong yan ay kailangang magkaroon ng karanasan at sa panganib na nakaamba sa kanyang buhay na malamang ay kamamatay niya, naging daan ito para anyayahan si Apostol Pablo at sa kasisilas sa kanyang bahay upang mapakinggan ng kanyang sambahayan ang mabuting balita na ikaliligtas ng kanyang mga mahal sa buhay. Kung titingnan nyo ang taong ito, pagkatapos na magkaroon ng malakas na lindol at nabuksan ang mga pintuan ng mga bilangguan, nagdais na siyang magpakamatay. Subalit, ang pangangailangan yon ay naging daan upang siya ay makatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang isa pang nakikita ko ay si Filemon. Kung basahin nyo ang kanyang sinulat, ay makikita nyo na siya ay mayaman na naligtas sa pangangaral ni Apostol Pablo na kalaunan ay tumutulong at umaruga sa kanya. Ganon din naman na tinanggap niya ang kanyang aliping tumakas na naging Kristiyano rin sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Tingnan po ninyo kung ano pang makikita nyo sa buhay na yan ni Filemon, pero ang kanyang puso ay bukas nang hamunin siya ni Apostol Pablo na gumawa ng dapat o kabutihan para sa kanya bilang manggagawa ng Diyos. Naniniwala ko na hindi niya pinaghindian si Apostol Pablo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na hanggat meron tayo sa buhay na ito, huwag nating ipagkait sa Diyos. Gamitin natin sa pamamaraan na ito ay magkaroon ng kaugnayan sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ano po ang pag-uugali na ipinapakita nito? Ang nakita ko rito ay discernment. Dapat meron tayong discernment na makita ng malalim ang kalalagayan ng mga taong ito na hinahanap natin bilang mga karapat-dapat sa Diyos. Nagbigay na ako sa inyo ng pamantayan nang sa gayon ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay alam natin kung sino sila, maisalamin natin kung sino
ang mga bukas ang puso sa gawain ng Diyos. Sa ating pagwawakas, hihilingin ko na muli nating iyuko ang ating mga ulo at pakinggan ang mga katanungang ito habang ito'y aking binibigkas sa inyo. Naunawaan mo ba na bawat pinili at iniligtas ng Diyos ay may bahagi sa kanyang plano? Naunawaan mo ba na ang tunay na ministeryo ay may kinalaman sa pagtulong sa iba, lalo na para sa kanilang kaligtasan? Ikaw ba ay nagiging kasangkapan para sa kaligtasan ng iyong pamilya? Anong hakbang ang iyong ginagawa? May uusbong ba sa iyong puso na pagnanais upang magamit ng Diyos para sa kaligtasan ng iba? Nais mo bang hilingin ito sa Diyos? Dito po tayo magtatapos sa ating ika-28 kautusan ng Panginoong Jesucristo. Humanap ng taong karapat-dapat, sila yung mga nagnanais na maging kasangkapan ng Diyos para ipalaganap ang kanyang paghahari sa sanlibutan ito. Muli, magandang araw po. Patuloy nawa na sumagana sa atin ang dakilang biyaya ng ating Ama. God bless us.